Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Kaluluwa ng PNR, ako si Marco, at ang kwento kong ito ay tumatalakay sa karanasang bumabagabag sa akin hanggang na ngayon. Hindi ko na alam kung anong klaseng kaparusahan ang tinanggap ko, ngunit ang lahat ng ito ay nagsimula noong gabi na ako'y nagdesisyong sumakay ng huling biyahe ng PNR. Noong gabing yon, napagpasyahan kong umuwi mula sa isang kasiyahan sa Maynila. Madilim na nang sumakay ako sa tren at magaan pa ang pakiramdam ko noon, umaasa sa isang tahimik na biyahe pa uwi. Ngunit pagkasakay ko pa lang sa tren, agad akong nakaramdam ng kakaibang lamig na tila dumapo sa aking katawan. Napansin ko ring maluwag ang tren na tila ang lahat ng pasahero ay walang pakialam sa isa't isa. Agad kong ibinaba ang aking mga mata at umupo sa isa sa mga upuan malapit sa bintana. Hindi nagtagal, lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na tila may punit-punit na damit. Ang kanyang mga mata ay may halong takot at pagmamakaawa. Aking sinubukang tumingin sa kanya, ngunit siya'y parang wala ring pakialam sa akin. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagninilay nang bigla kong napansin na nagbago ang kanyang anyo. Naging mas maputla siya at nagkaroon siya ng mga sugat na parang bagong galing sa isang aksidente. Nagsimulang magtaas ng kilay ang mga tao sa tren, ngunit parang wala silang nagawa para magtanong sa akin kung bakit ako nagmamasid. Kinuha ko ang aking telepono para kuhanan siya ng larawan, ngunit bigla siyang naglaho sa harap ng aking mga mata. Ang mga pasahero ay bumalik sa kanilang mga pwesto, tila walang nangyari. Bago ko malaman, nagpatuloy ang tren sa kakaibang bilis na tila papunta sa isang lugar na wala akong ideya. Sa huli, napagtanto ko na hindi ito ang tren na babalik sa aking bahay. Ang takot ay umakyat sa aking dibdib habang ang mga ilaw ng tren ay nag-flash ng mga hindi kapani-paniwalang anino sa paligid ko. Napansin ko na ang lahat ng mga bintana ay biglang naging mapurol, parang sinasadyang hindi ako makakita ng maayos. Hanggang sa ang huling tanaw ko ay ang isang lumang istasyon na tinatakpan ng mga anino. Nagpatuloy ang tren sa pagtakbo, ngunit ang bilis nito ay tila nagpapabilis sa oras. Ang mga ilaw sa loob ay nag-iba-iba ng kulay mula sa maputla hanggang sa madilim na pula na nagdulot ng pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa tunay na mundo. Ang mga upuan ay nagmistulang mga kakilakilabot na refleksyon na nagpapalakas ng takot na pumatong sa aking dibdib. Ang mga bintana ay tila naging salamin ng mga kaluluwa. Minsan sa bawat paglingon ko, nakita ko ang mga anino ng mga taong naglalakad sa gilid ng release. Mga mukha na nakabuntot sa tren, nakasalamin ang kanilang pangungulila sa isang buhay na wala na. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng kasaysayan ng mga nasirang buhay, mga trahedya na hindi natapos. Dumating ang punto na parang ang tren ay huminto sa isang lugar na hindi ko matukoy. Walang tunog maliban sa isang nakalulunos na sigaw na tila nagmumula sa loob ng aking ulo. Naglakad ako patungo sa pintuan, ngunit nang buksan ko ito, hindi ako bumungad sa kalsada, kundi isang madilim na tunel na puno ng nabubuong usok. Ang usok ay tila may buhay, sumasakal sa aking paghinga at nagpapalakas ng pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa katotohanan. Muling pumasok sa loob ng tren ang matandang lalaki na kanina ko pang nakita. Ngayon ang kanyang katawan ay tila hindi na tao, kundi isang nilalang na ipinanganak mula sa isang masamang panaginip. Ang kanyang mga mata ay nagsisilibing pangit na mga buho na nagbibigay ng isang kakilakilabot na pakiramdam ng takot. Ang kanyang bibig ay biglang pumagsalita, ngunit walang tunog. Sa halip, ang kanyang bibig ay naglalabas ng malamig na hangin na tila nagsasabi ng mga lihim na hindi ko kayang unawain. Biglang sumabog ang mga ilaw at ang kabuuang tren ay naging isang madilim na sala-sala na puno ng mga luhang kaluluwa. Ang mga anino sa paligid ko ay lumalapit, tila sinisipsip ang lahat ng init at buhay mula sa akin. Nakaramdam ako ng malamig na kamay na humahaplos sa aking balikat, na parang humihingi ng tulong mula sa isang lugar na hindi na matutulungan pa. Ang takot ko ay umabot sa punto na hindi ko na alam kung paano mag-react. Ang tren ay tila tumigil, ngunit ang madilim na tunnel ay hindi natatapos. Ako'y nag-iisa, nasa gitna ng isang lugar na hindi mo matutukoy kung totoo pa ba o isang ilusyon lamang.
Nang muling magsimula ang tren, nagpatuloy ako sa paglalakad sa madilim na tunel na yon. Ang bawat hakbang ay parang umaapaw sa takot. Ang usok ay nagiging mas makapal at sa bawat hakbang, nararamdaman kong ang bawat kaluluwa sa paligid ko ay naglalapit-lapit sa akin. Tila handa nang sakupin ako. Biglang narinig ko ang isang malalim na halakhak mula sa isang hindi nakikitang pinagmulan. Ang tunog ay tila isang hindi makatawarang pag-uusap sa pagitan ng mga kaluluwang hindi masabi ang kanilang mga hinanakit. Sa kabila ng lahat ng ito, ang matandang lalaki na aking nakita ay muling lumitaw sa harapan ko. Ang kanyang anyo ay naging mas nakakaloko, ang kanyang balat ay tila tinga ng isang patay na hayop, at ang kanyang mga mata ay mga butas na walang laman. Nakalimutan mo na ba kung saan ka pupunta? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay parang isang pangungusap na naibibigay mula sa isang libingan. Ang kanyang mga kamay na yari sa buto ay dahan-dahang lumapit sa akin at tila may nangyaring hindi ka panipaniwala. Ang bawat isa sa kanyang mga galaw ay tila may kasamang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Habang ako'y nanghihina na sa takot, napansin kong ang tren ay tila nagbago ng anyo. Ang mga dingding nito ay nagiging luma at naglalabas ng mga tunog na tila sumasalamin sa nakaraan. Ang mga upuan ay nagiging malabo at ang kisame ay nahulog, pinapalitan ng mga piraso ng mahahabang pako. Ang mga ilaw ay namamatay isa-isa at ang bawat madilim na sulok ay puno ng mga usok na tila may nagkukubli ng mga kaluluwa. Isang matinding sigaw ang umabot sa aking tainga na tila nagmumula sa isa sa mga bintana ng tren. Nang lumapit ako upang suriin, nakita ko ang isang anino ng isang bata na naglalakad sa tabi ng rails. Ang kanyang mukha ay malapit na luma at puno ng sakit. Ang bata ay walang ibang pangitaas, kundi isang lumang damit na puno ng putik at dugo. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot, tila humihingi ng tulong. Napansin ko na ang mga anino sa paligid ko ay tila nagpapalitan ng mga anyo, nagiging higit na makakatakot at nakakalito. Ang mga kaluluwa na sumama sa akin sa loob ng tren ay nagiging mas aktibo, ang kanilang mga kamay ay umaabot mula sa mga dingding at ang mga mata nila ay tila naghahanap ng masisisi. Sa bawat pagtingin ko, ang lahat ng nasa paligid ay tila nagpaparamdam ng isang mas malalim na lihim na hindi ko kayang unawain. Ang takot ko ay lumalala at naramdaman ko ang mga kamay na humahawak sa aking mga paa. Tila hinihila ako pababa sa isang lugar na hindi ko matukoy. Ang lahat ay nagiging malabo at natatakpan ng isang madilim na pader. Ang mga sigaw ng mga kaluluwa ay patuloy na umaabot sa aking mga tainga at ang bawat tunog ay nagiging mas malakas hanggang sa ang lahat ng aking naririnig ay isang nakakabinging rumble. Nang biglang magdilim ang paligid, naramdaman kong parang nagiging mabigat ang hangin sa tren. Ang bawat hakbang ko ay tila nabibighani ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang tunog ng mga kaluluwa sa paligid ko ay nagiging mas sumisindak, ang kanilang mga sigaw ay sumasakal sa aking mga tainga. Nagdesisyon akong bumalik sa loob ng tren, ngunit nang buksan ko ang pinto, ang loob nito ay puno na ng usok at dilim. Ang mga upuan ay tila naglaho at ang sahig ay napalitan ng isang lumang putikang lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang isang makulay na liwanag sa kabila ng dilim. Ang liwanag ay tila mula sa isang luma, mahikang ilaw na naglalabas ng malalim na uling usok. Lumapit ako sa liwanag, ang aking katawan ay nanginginig sa takot. Sa bawat hakbang, ang usok ay tila kumakapit sa akin, pinapalakas ang aking pagkabahala. Nang makalapit ako, nakita ko ang isang malapad na kahon sa gitna ng tunel na may mga piraso ng mga lumang gamit na nakakalat sa paligid. Ang kahon ay may isang malalim na pagkakasalansan ng mga litrato, mga liham at mga gamit na mukhang pag-aari ng mga taong may malaking pagdurusa. Sa gitna ng mga gamit, may isang lumang diary na nakabukas. Ang mga pahina nito ay puno ng mga sulat na puno ng pag-asa, ngunit sa dulo ay nagiging madidilim na mga pangungusap na tila nagsusumbong ng mga kalungkutang hindi natapos. Ang huling pahina ay naglalaman ng isang nakakatakot na mensahe. Nasa ilalim ng mga relays, sa ilalim ng lupa, ang aming mga kaluluwa ay naghihintay para sa katarungan. Habang binabasa ko ang mensahe, ang matandang lalaki ay muli kong nakita. Ang kanyang mukha ay nagiging mas malapit.
Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng galit at pangungutya. Ang kanyang tinig ay tila umabot mula sa isang distansya. Kailangan mong malaman ang katotohanan, Marco. Ang kaluluwa ng PNR ay hindi tumitigil hanggang sa makamit ang katarungan. Biglang lumakas ang hangin at ang mga kaluluwa sa paligid ko ay tila naging mas aktibo. Ang kanilang mga anino ay nagsisilbing mga nagmamasid. Ang kahon sa harap ko ay nagsimulang mag-iba ng anyo, nagiging mas malaking salamin na nagpapakita ng mga imahe ng mga nakakabinging pangitain. Mga batang naglalakad sa mga rails, mga nakakalungkot na mukha, at mga anino na sumisipsip ng buhay mula sa lahat ng nakakasalubong nila. Hindi ko na kayang tiisin ang pag-aalala. Lumapit ako sa mga rails. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan kong imbestigahan ang mensahe sa diary. Ngunit sa sandaling nahawakan ko ang lupa sa ilalim ng rails, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humahawak sa aking mga paa na parang may mga kamay na humihila sa akin pababa. Ang madilim na tunel ay tila sumisiksik sa aking katawan at ang usok ay nagiging mas matindi. Hindi ko na alam kung paano ko malalampasan ito. Ang lahat ay nagiging mabilis at magulo. Ang mga sigaw ng kaluluwa ay nagiging mas malakas. At ang tunog ng rails ay parang bumibigat sa bawat minuto. Ako'y nababalot sa isang madilim na yakap ng takot na tila walang katapusan. Ang bigat ng usok at ang lamig sa ilalim ng rails ay tila nagiging pisikal na puwersa na pumipigil sa akin. Habang sinusubukan kong makawala, ang pakiramdam na parang may mga kamay na sumasakal sa aking mga paa ay naging mas matindi. Ang dilim ay tila bumabalot sa aking mga mata, nagiging sanhi ng pagliwanag ng mga kakaibang imahe sa aking isipan, mga mukha ng mga tao na tila sumisigaw mula sa kailaliman ng lupa. Habang ako'y umaakyat, ang tunog ng mga rails ay naging isang kakaibang musika ng pangungulila na tila inaabot ang aking puso sa isang malalim na pagdududa. Ang mga anino sa paligid ko ay nagiging mas malinaw at nagmula sa kanilang mga labi ang mga sumasakit na sigaw na nagsasabi ng mga kwento ng kalupitan at pagdurusa. Sa kabila ng lahat ng takot, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Nang buksan ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang lumang pinto sa dulo ng tunnel. Ang pinto ay yari sa kahoy na puno ng mga piraso ng mga nails at may mga basag na salamin sa paligid. Ang pinto ay tila nagbibigay ng pangako na magkakaroon ako ng sagot sa lahat ng nangyayari sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang pag-ugong ng hinges ay tila isang pangwakas na sigaw ng kaluluwa. Ang loob ay isang lumang opisina na puno ng mga sirang kagamitan at mga lumang dokumento. Sa gitna ng silid, may isang mesa na nakatambak ng mga lumang libro at mga liham. Ang bawat libro ay mukhang nabasa ng maraming beses. At ang mga liham ay puno ng mga pangakong hindi natupad. Sa isang bahagi ng mesa, nakita ko ang isang lumang telepono na mayroong rotang dial. Ang telepono ay tila sumasagisag sa isang nakakabinging tahimik na komunikasyon mula sa nakaraan. Ang linya ng telepono ay naglalabas ng mga malalakas na tunog ng putok na tila may nagsasalita mula sa kabilang linya, ngunit hindi ko maunawaan. Minsan, habang ako'y nakayuko sa telepono, ang mga anino sa paligid ko ay tila nagiging mas buhay. Ang mga ito ay nagsasayaw at lumalapit sa akin. Ang kanilang mga mata ay parang nagliliwanag ng galit. Ang mga sigaw na bumabalik sa akin mula sa mga kaluluwa ay nagiging mas malakas, na nagiging sanhi ng isang pagsabog ng takot na pumapalibot sa akin. Lumingon ako sa paligid at doon ko nakita ang isang lumang larawan sa dingding. Ang larawan ay may 3 tao, isang lalaki, isang babae, at isang batang babae na parang nakatulog sa isang lumang tren. Ang mga mukha nila ay puno ng kalungkutan at may mga itim na piraso ng usok na lumalabas sa kanilang mga labi. Ang mukha ng batang babae ay tila may nagmamakaawa sa akin na hindi ko may paliwanag. Biglang, ang pinto sa likod ko ay bumukas ng malakas at ang lahat ng ilaw sa silid ay namatay. Ang dilim ay nagbabalik at ang mga anino ay tila nagpapalakas ng kanilang panggigipit sa akin. Ang mga kaluluwa sa paligid ko ay sumisigaw ng pangalan ko, ang kanilang mga boses ay nagiging mas malapit, mas manginginig, hanggang sa hindi ko na maayos ang aking paghinga. Ang lahat ay tila nagiging magulo.
Ang mga tunog ng mga kaluluwa ay bumabalik sa aking tainga. Tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang pader ng silid ay parang unti-unting bumubukas na nagpapakita ng isang madilim na tunnel na tila walang katapusan. Ang mga kamay ng mga kaluluwa ay tila umaabot sa akin mula sa dilim, na parang naghahanap ng masisisi o marahil ay naghahanap ng tulong na hindi ko kayang ibigay. Habang ako'y sinasalubong ng madilim na tunel, naramdaman kong ang bawat hakbang ko ay lumalapit sa isang matinding panganib. Ang hangin ay tila nagiging malamig na panghimasok, pinapalakas ang pakiramdam na ako'y nasa isang lugar na hindi ko dapat nandoon. Ang dilim ng tunel ay lumalapit sa akin, at ang mga tunog ng mga kaluluwa ay tila nagiging mas malapit, ang kanilang mga sigaw ay umaabot mula sa kailaliman ng lupa. Ang mga anino ay patuloy na lumalapit, at ang bawat hakbang ko ay parang kinakalabit ng mga hindi nakikitang kamay. Ang bawat sandali ay puno ng takot, tila ako'y nasa isang masamang panaginip na walang pag-asang magising. Lumapit ako sa dulo ng tunel, kung saan nakita ko ang isang lumang pinto na may kalawang na kandado. Ang pinto ay may maraming scratch marks at tila may mga dugo na sumabog sa paligid. Nang aking sinubukan na buksan ito, ang kandado ay nagbigay ng isang malakas na tunog na tila isang malalim na pag-ungol mula sa ilalim ng lupa. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang madilim na silid na puno ng mga luma at sirang gamit, mga luma at basag na salamin, mga sirang upuan at mga tumpok ng mga lumang dokumento. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng lumang usok at mga anino na tila nagmamasid sa akin. Sa gitna ng silid, nakita ko ang isang lumang aparador na puno ng mga lumang larawan at dokumento. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga tao na tila nahulog sa isang kalupitan na hindi ko may paliwanag. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan at pagkasira. Ang mga dokumento ay mga liham na puno ng mga pangako at hinaing ng mga tao na tila hindi nakatagpo ng kapayapaan. Habang sinusuri ko ang mga dokumento, isang malakas na tunog ng mga hagulgol ang pumuno sa aking tainga. Ang tunog ay tila nagmumula sa ilalim ng aparador. Nang aking sinubukan na tanggalin ito, natagpuan ko ang isang lihim na kahon na nakatago sa ilalim. Ang kahon ay may lumang seradura at mukhang puno ng mga lihim. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang isang luma, punit-punit na diary. Ang mga pahina nito ay puno ng mga pangungusap na hindi ko maipaliwanag. Sa huli, natagpuan ko ang isang liham na naglalaman ng isang mensahe na tila mula sa isang kaluluwa na humihingi ng katarungan. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ng PNR ay nagnanais ng kapayapaan. Kami walang kapayapaan hanggat ang mga nagkasala ay hindi natutumbasan. Biglang, ang buong silid ay nag-umpisa na mag-iba ng anyo. Ang mga dingding ay nagsimulang magbukas at nagpakita ng isang madilim na puwang sa likod. Ang mga kaluluwa na nagmumula sa paligid ko ay tila naging mas buhay, ang kanilang mga mukha ay nagiging mas malinaw, at ang kanilang mga sigaw ay tila bumabalik sa aking isipan. Ang pinto sa likod ko ay bumukas at isang makapal na usok ang pumasok mula sa dilim. Ang lahat ng nasa paligid ko ay tila nagiging magulo at ang tunog ng mga kaluluwa ay nagiging mas malakas. Ang mga anino ay tila nagsasayaw sa paligid ko. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng isang galit na nagmumula sa isang hindi nasisiyahan na mundo. Hindi ko na alam kung paano ko malalampasan ito. Ang lahat ng nararamdaman ko ay isang pagkakahiwalay mula sa katotohanan, isang piraso ng masamang panaginip na tila walang katapusan. Ang mga kaluluwa ay patuloy na humihingi ng katarungan. Ang kanilang mga kamay ay tila umaabot sa akin mula sa dilim. Habang ang silid ay nagiging mas magulo, naramdaman kong ako'y dinala sa isang kalagayan na wala ng pag-asa. Ang lahat ng mga kaluluwa ay tila nagiging mas buhay, ang kanilang mga sigaw ay umaabot sa akin mula sa lahat ng direksyon. Ang mga anino ay nagiging mas malapit, ang kanilang mga mata ay naglalaman ng isang galit na walang kapatawaran. Sa kabila ng lahat ng ito, nahanap ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng isang malaking salamin na nakatago sa likod ng aparador. Ang salamin ay naglalabas ng isang nakakabinging ilaw at ang lahat ng anino sa paligid ko ay tila nagsasalita sa salamin, nagpapakita ng mga larawan ng mga kaluluwa na naghahanap ng katarungan. Habang pinagmamasdan ko ang salamin, nakita ko ang isang pangitain ng isang lumang tren na tila nakasalalay sa isang madilim na rails.
Ang tren ay puno ng mga kaluluwang naglalakbay. Ang kanilang mga mukha ay naglalaman ng isang pangungulila na hindi natapos. Ang mga bintana ng tren ay puno ng mga mata na nagsisilibing patunay ng kanilang hindi kapayapaan. Sa isang iglap, ang salamin ay nagbago ng anyo. Ang mga mukha ng mga kaluluwa ay tumingin sa akin na tila nagmamakaawa at ang kanilang mga kamay ay tila umaabot sa akin mula sa salamin. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng isang galit na hindi ko kayang unawain at ang kanilang mga sigaw ay tila nagiging isang malalim na tunog na bumabalot sa akin. Ang pinto sa likod ko ay biglang nagbukas ng malakas at isang makapal na usok ang pumuno sa silid. Ang mga anino ay tila naging mas buhay at ang kanilang mga kamay ay umabot mula sa dilim. Ang usok ay nagbabalik ng isang matinding lamig at ang lahat ng aking nararamdaman ay isang malamig na yakap ng kamatayan. Naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihila sa akin patungo sa salamin. Ang mga kaluluwa ay patuloy na sumisigaw. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng isang galit na hindi ko may paliwanag. Ang salamin ay tila naging isang pinto sa isang masamang lugar at ang lahat ng aking nararamdaman ay isang pangungulila na wala ng pag-asa. Sa isang huling pagsisikap, tinangkang kong tanggalin ang aking sarili mula sa salamin, ngunit ang puwersa ay mas malakas kaysa sa akin. Ang mga kaluluwa ay tila nagsasama sa akin, at ang lahat ng nararamdaman ko ay isang malamig na yakap ng kamatayan. Ang dilim ay bumabalot sa akin, at ang mga anino ay tila nagsasara sa paligid ko. Ngunit sa sandaling iyon, nagising ako na nakahiga sa isang malamig na sahig ng isang istasyon ng PNR. Ang lahat ng paligid ko ay tahimik at ang mga ilaw ng istasyon ay nagbabalik sa normal. Ako'y nagising mula sa isang malalim na pagkakatulog at ang mga anino na dati kong nakita ay naglaho. Ang salamin sa likod ko ay isang simpleng piraso ng salamin na walang kakaibang anino. Ngunit habang ako'y naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga kaluluwa at ang kanilang mga sigaw na patuloy na umaabot sa aking isipan. Ang mga pangitain ay patuloy na bumabalik sa akin at ang takot ay hindi natatapos. Ang kwento ng kaluluwa ng PNR ay nag-iwan ng isang malalim na bakas sa aking isipan na tila ang mga kaluluwa ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng kanilang katarungan. Ang istoryang ito ay isang paalala na ang mga kaluluwa na hindi natagpuan ng kapayapaan ay patuloy na maghihintay sa mga lugar na iniwan nila. Salamat sa inyong pagsuporta. Huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button, like and share para sa mas marami pang kwento ng katatakutan dito sa Kwento ng Kaba.